Sana tama tayo ng station, which is ito. Baka makonsider nyo din pumunta. At least this will serve as a guide for you. Yun, so nakapasok na ako. And then, para siyang airport. Morning! Sobrang lamig ng aircon dito sa hotel. As in. Kaya ginagawa ko sa CR bago ako maligo. Ganyan. Parang sauna. Binubusan ko yung hot water. Tapos iniiwan ko muna siya para steam bath na rin. So, I'm all set na. Paalis na rin ako. And pupunta ako sa Shanghai Railway Station. Doon magde-depart yung HSR na sasakyan natin. And yung HSR pala, by the way, isa yun sa mga fastest train in the world. Katulad ng mga bullet trains sa Japan. So, yung sasakyan ko is yung D na car or D Kinemero. Dalawa kasi yun G tsaka D. Yung G kasi can go up to 350 kilometers per hour. While yung D naman is nasa 250 kilometers per hour. So, yung G kasi parang it can take you to Nanjing, Shanghai to Nanjing for like 1 hour and 20 minutes, mga ganon. And yung D naman na train can take you up to 1 hour 45 minutes. Konti lang naman yung difference. So, the fastest the train, mas mahal siya. So, yun yung kinuha ko. Yun di lang. Ayan. So, alis na ako kasi it's already 6:40 and 8:30 yung nabook kong ticket. So, baka malate pa ako kasi I will still try to find my way around. Waiting. Excuse me. Good morning. Pass 446. Correct. Thank you. Saan ba ako pupunta? Idaan ba dito? Ayun, sana tama tayo ng station, which is ito. Kasi meron dito tatlong station ng mga train. Pero according sa research ko naman, kasi ang nakalagay lang sa ticket ko sa trip.com, dun ako nag-book, is D something, tas may tatlong number. So, Shanghai lang kasi yung nakalagay doon. Kapag ka Shanghai Hongqiao kasi yung nakalagay doon, ibig sabihin doon yun sa may airport banda. Pero since Shanghai siya, I think dito siya sa Shanghai Railway Station. Yung station nasa pinaka-city ng Shanghai, nasa gitna. Actually, mga 15 minutes away lang to from my accommodation. Pero kung Hongqiao kasi yung pinili ko, halos 1 oras yung papunta doon and medyo mahal. So, sana ito yun. So, ito yung itsura ng Shanghai Railway Station. Check ko pa, yun ba yun? D952, 8:30 AM. So, yeah. I think dito, ayun, nakalagay naman sa labas, D952. Actually, medyo maaga pa naman ako. Ano pa lang naman, 7:20 pa lang. So, if you also consider in going to Nanjing, China, you may book a ticket parang a week in advance. Yata kasi minsan pag sobrang aga, hindi pa sila nagbubukas. So, nagbook ako, actually, andito na ako. O nga no, nagbook ako, nandito na ako. First day ko dito. So, ang ticket cost, nakadepende. Pero yung kinuha ko nasa 1,000 lang naman siya. For the experience ng HSR. And, maya-maya na ako papasok kasi masyado pa namang maaga. 7:16. So, around 7:30, tsaka ako papasok. Since 8:30 pa naman. So, ang recommended to come here sa train station is around parang 45 minutes to 30 minutes before the train departure. Pero I highly suggest na an hour before the train departure, nandito na kayo para if ever na magna-navigate pa kayo, may mga katanungan kayo, is masolve nyo muna yan. Hindi kayo malate sa departure. And I believe, eto lang for the ticket yata, may napanood ko siya ako mga content din na kapag ka naiwan ka ng train, you may always rebook yung ticket mo. Hindi ko lang alam, parang may percentage lang na mababalik sa'yo, hindi fully refundable yun. Muna tayo ng ni-research ko about Nanjing. So, basically, capital siya ng Jiangsu province na Eastern China. Meron siyang 9.5 million people. It is also the city of emperors daw because it has been a capital of
China for several times in the history. Ayun, so became the capital of the Republic of China in 1912, site of the tragic, yung Nanjing Massacre in 1937 during the World War II. It is against the Japanese. You are somehow interested in history, maganda siyang puntahan. So, yung pupuntahan ko doon is yung Nanjing City Wall, one of the largest surviving city walls in the world, built during the Ming Dynasty. Meron din silang Nishoshan Cultural Park. It's a Buddhist site with a grand underground place. So, ito talaga yung pinaka gusto kong puntahan. And sana mapuntahan ko. Medyo remote siya sa city center ng Nanjing, but let's see. Ayun. Tapos marami rin mga nature and scenery doon like Shuwanlu Lake, Purple Mountain, and Xinhuai River. And baka makonsider nyo din pumunta. At least this will serve as a guide for you. Yan lang yun. So nakapasok na ako. And then para siyang airport. Doon may security check. Kailangan nyo i-present yung passport nyo. And then, meron din baggage scanning. Hindi kayo basta-basta makakapasok dito. Hanggat wala kayong booking, tsaka yung passport. So, kino-confirm din nila yung booking nyo. So, lahat lang na nakakapasok dito sa train station is yung may mga confirmed ticket. May mga stores din pala dito. Like, Family Mart, may KFC dyan sa baba. And then, may kainan din doon. Tapos, ang dami pa rin kainan dito. Alam ko, waiting room number 5 ako. So, waiting room ko is number 5. Ticket gate 2. Special passage gate, ticket gate, waiting room 5. So, yan yung kailangan ko hanapin. Waiting room 1 to 10, diretso, South Square. Nakalagay. Okay, 1 to 10 nandoon pa. So, para talaga siyang airport. Tsaka ang luwag-luwag niya. Yan, may coffee shop. May mga maraming convenience store dito. So, parang andali. Very systematic. Hindi naman ikaw maliligaw dito. Ayan yung mga waiting room. Ayan. So, ako nasa number 5. Medyo dulo. Let's go there. Number 5. I saw it. May bakery. Ay, parang ang sarap. Grabe talaga dito. Ayan. So, D592. 830. So, yes. Dito nga siya. Ayun, may charging area din sila dito. Tapos, ang daming tao. Di tayo makakaupo mga guys. Bili mo na ako ng baon ko. Wait lang. Hi. This one. Thank you. Cheese beef. Ayan, so boarding na. Kapag nag-in na yan, ibig sabihin boarding na kayo. Parang airport lang din. Kailangan nang bumaba. Tapos naka-allot na rin yung seat ko. Kumbaga reserve seat na siya. So you already know where to sit down. So I was wrong. Dapat pala dito ako sa kabila. Manual channel. Dun kasi parang may ID na sila. Kumbaga naka RFID. Ito manual channel pag foreigner kasi passport papakita mo. So, yun lang. So, this is how it goes. Bababa na tayo. Car 086B. I need to find car 08. Ito, 10. Is this correct? Car 8. So this is a 8 carriage. Yes. Oh, 8 carriage. This one. Here. Okay, thank Where you. we go? Nanjing. Nanjing Nan. Yes. Thank you. Ayan, paglabas ko, eto, chinek lang yung passport ko, in-scan nila. And then, pagka-scan yun na, nandito na ako. Ayan, so ito yung train station dito sa Nanjing. And then, ayan, may mga nakalagay pa rin naman na mga signages kung saan ka pupunta. But this area is quite big. As you can see.
kung hindi ka sanay sa ganito, medyo malilito ka. Para talaga siyang airport. Actually, eto, mas, I'm business class outbound channel po sila, oh. Shala. Alam mo kung hindi ka talaga sanay, maliligaw ka. Mas malaki pa to sa mga domestic airport natin sa Pilipinas, to be honest. Ang laki niya. Andito na ako sa accommodation ko dito sa Nanjing and medyo nahirapan akong hanapin ito kasi more on like parang condo style siya na accommodation na kinonvert lang into parang hostel, ganyan. Ganito siya. Ayan. Tapos ito yung bed. Ayan. Tapos yung CR. Ayan. Okay naman. Workable naman siya. May stain doon. Yun lang. Pero carry naman na. And mura lang din naman kasi to. At least may sarili ako CR kasi nga hindi ako fan ng mga shared. Ayan. Tapos may parang workstation dyan. Or table. Ito may mirror dito. Ano pa ba? Aircon. What I like is the aircon. Malamig siya. Tapos ito yung bed. Di ba kararating ko pa lang? Andiyan lang ako kanina. Nakatingin ako dito sa labas. So overlooking. Meron siyang overlooking dito. So pwede ka umupo dyan tapos tumambay. Tapos tingin-tingin ka lang sa labas. Diba? So, it's nice. It's nice here. Ning na lumabas, labas na ako kasi anong oras na. Actually, parang tinatamad ako kasi mainit. Pero yeah, kailangan natin lumabas. So, yeah, samahan niyo ako sa first day ko dito sa Nanjing. We're gonna be staying here ng 3 days, 2 nights. Yes, 3 days, 2 nights tayo nandito. Hi! So, I'm here na bumaba na ako sa Didi. Yun yung Shanghai Museum. Kasi yung sinesearch ko kay ChatGPT, sabi niya kailangan daw ng reservation via WeChat. So, hanggang 5 p.m. lang yan and now is already 3 p.m. So, I may be skipping na the Nanjing Museum. But if you happen to visit Nanjing, this is a must visit. So, nakakita ka ng mga kainan dito. I might as well eat first. Kasi hindi pa ka nagla-lunch eh. Sobrang iba yung vibe dito sa Nanjing. Like, very laid back. It's far from Shanghai. Though there are a lot of historical places here kasi syempre, it was once the capital of China. So, marami din magagandang mga buildings akong nakita kanina. And meron din kasing area dito. Like, ito, the culture area. Meron din area dito na very modern. I'm not sure if I will be able to visit that one. Pero, let's see. Mima. Ay, this one? Sorry. Oh, can I try one more? Ano? Bye. Ito, beef noodles. This one is the roasted duck. Gusto ko lang talaga i-try ito. Hindi ko na makakalain sa presyo niya. Ang dami. Shit, paano ito? Mukbang. Ay, 28 din yata ito, 28. So, nasa 56 yung price na itong dalawa. Ayun, nagka-problema yung Alipay ko. Like, hindi ako makapagbayad. So, ang ginawa nila, sa kanya ko na lang, like, sa personal Alipay niya, ako nabayad. Tapos siya na lang nagbayad dun sa counter nila. Kasi ayaw gumana ng Alipay ko bigla suddenly. Hindi ko sure kung bakit. Pero pag personal transfer, gumagana naman. Sa Shanghai, wala naman ako naging problema. Sa Shanghai. Parang, yun lang ginagamit ko pambayad, okay naman siya. Pero dito nga, ayun, suddenly nagkaroon ako ng challenge sa pagbabayad dito sa meal ko na to. Siyempre, chili garlic. Pare-pareho chili garlic nila dito. Ang sarap. Tikman ko muna ngayon sabaw. Grabe heaven. Pala ako kumain sa color orange. And then, ayan, ito yung surroundings. Ang ganda naman ito. Tapos nandun yung Nanjing Museum. Sobrang dami ng tao. The fact na ano ngayon, weekday. Ito yung bike lane nila. Ang galing ng bike lane nila, no? Shibuya Crossing. That's the win. Crossing. Pupunta sana ako sa kaso nasira yung bag ko. Ayan kinabit ko na lang siya dito. So baka masira pa yung zipper. Kailangan ko pumunta sa mall para bumili ng kahit eco bag. Sayang. Yun lang, punta tayo sa mall. Balita ako maganda daw yung mall na pupuntahan natin. Let's see, malaki daw yun. Tapos very maganda. Ayan, so basically nandito na ako sa Deji Mall.
Ito siya. So, Diyos ko naman, ano mabibili ko ditong bag? Nasira bag ko. Pero, anong bibiling ko dito? Te, for Dior, Givenchy, Bulgari, Valentino, Prada. Louis Vuitton. Dior. Hala, hindi ko na kayo na-update. Di ba, pununtahan nga ako mall kanina. So, nakita nyo naman, di ba, sa video kanina, Dior, yung mga ganon, yung peg. Tapos, pagpasok ko, iba yung aura. Diyos ko, pangyayamanin talaga. Alam mo yung parang ano, pagpasok ko pa lang, parang sabi sa akin, you don't belong here. Gumanon! Tapos, tinry ko pa rin, tinignan ko kung ano yung mga nandun. Tapos, ganun talaga, lahat talaga, mga luxury brands. Yung iba nga, hindi na natin alam yung pangalan, pero luxury brand siya. So, ginawa ko, umakyat, umabot yata ako hanggang 8th floor. And then, tumagos ako dun sa kabila. Sa kabila naman, ganun din. Luxury brand pa din, pero pambata naman. So, lumabas na lang ako. Hindi na ako nag-video. Baka kasi isipin nila na, hindi, alam mo naman pag medyo may mga RK, ganyan, medyo sensitive. So, baka pag nalaman nila nag-video ako, baka naman, sungit-sungitan ako, ganyan. Kaya hindi ako nag-video dun, Tapos may sinearch ako na mall na parang isa pang mall kasi kailangan ko rin bumili ng bag since nasira nga yung bag ko. So, ayan, may mga Uniqlo, Decathlon, mga affordable brands. Ayan. So, dito tatry ko pumunta sa mall na to. This is Shopping Fun na mall. Na parang siyang SM, gano'n. So, dito na lang ako titingin ng bibilin ko. Ay, naku, stress ako. Pero gusto ko ng coffee. Bibilang ko ng kape or tea or kahit ano inumin, nauuhaw ako bigla doon. Grabe. So, nagdidi lang din ako papunta dito kasi I'm saving time na since hapon na nga. So, nag-save na ako ng time kaya nagdidi na ako, hindi na ako nag-explore. Ayan. Ang cute ng aso. Tingnan nyo. Ang haggard ko na. Haggard malala. Well, ayun, nakahanap na ako ng bag. Naghanap muna ako. Hindi na ako nakabibyo kanina kasi na-stress na ako sa bag ko. But ito, hindi pa ako ngayon. Ayan, maganda rin. Maganda dito in fairness. Ang daming stores, ang daming food, ganyan. Tapos, may isa-share ako sa inyo. May nabili ako dito. This one. Kita niyo. Egg tart to. Gusto ko matagal na makakain ng egg tart. And dito ako bumili. Ayan, ito yung store. And mukhang legit talaga. Mukhang legit sila. Ayan, yung medyo malaki, 36.9. Tapos may durian din pala na egg tart. Egg tart na durian. Tapos yung binili ko, 2 pieces lang. Nasa 17.9 yuan siya. Ganito itsura ng egg tart. Looks good, di ba? Legit egg tart in China, di ba? Ang sarap. Kasi siyang egg pie na mas rich yung flavor. Kung mahilig kayo sa egg pie, ang sarap. Hindi pa ako nakakatikim nito kahit sa Pinas. Oh my God. Ang sarap. Oh my God, naiyak ako. Buti na lang nandito ako. Ang tagal ko na talagang gusto makakain nito as in. I mean, by the looks of it, alam mo naman masarap. Nag-champion daw to. Cheese Award 2022 Gold. Yan sabi ko ba. Examination Museum of China. Parang 4 na floor daw yan na underground. Tapos nandyan daw kung paano nag-excel daw yung mga students. Examination system daw na, inano ni Confucius. Ganun. Ilalagay ka na lang dyan yung description. So, may bayad siya. It's 49 RMB, I think. Ni-scan ko pero hindi direct translation eh. Okay naman siya, worth it naman siya. Kaso yung time din. Yung time kasi parang it's too late na for me to go inside. So if ever you visited Nanjing, I think this one is really a cool place to visit also. Ano kaya yun? Daming tao. Mga stamp. Mga stamp. Tapos traditional dress, meron din dito. It's actually a good place to visit. Ganda ni ate. Ayun. Parang gusto ko rin magganyan. Ay, wala lang akong kasama eh. Pero mo, supportive boyfriend, sana all. Sana all na lang. Kanina pa ako naglalakad actually. Chaggy Coffee. Chaggy Coffee. And then, there's also M&M store here din pala. It's like Nanjing. I think parang siyang yes, nasa Nanjing tayo. But what I meant is yung Nanjing Road sa Shanghai. So, it's similar to this. Mas historical yung feeling. Iba na yung vibe. I mean, yung vibe magkaiba na sila. So, ayan yung M&M store.
Ito na yung Confucius Temple. Pasok tayo. Try ko bumili. Hi, can you help me here?我扫你，我扫你。 Okay, okay. 对。 One. Thank you. Magwawala na ako, Diyos ko. Hi po. Shishi. So, ito na yung loob ng temple. Oh, malaki pala siya. Balik ko lang, day 3 dito sa China. Gusto ko lang kayo bigyan na heads up na if ever you are considering and traveling here in China, palakasin nyo muna yung immune system nyo and always take vitamin C kahit nandito na kayo. So I really wanted to talk about this. Ano ba yung mga notice ko na positive, negative, and ano ba yung mga advices ko sa inyo? So dun muna tayo sa negative. Number 1, iba yung smoking culture nila dito, okay? Hindi katulad sa Pilipinas na meron tayong mga designated smoking area. Dito, kahit saan, kahit halos saan, nagugulat na nga lang ako, pati dun sa train station, sa high-speed rail, pagbaba doon, dun sa station mismo, nagyoyosi na sila dun. Saan pa ba? Ang dami. As in, sa kalsada habang natawid, nagyoyosi. Kahit halos ang sulok, nagyoyosi. Amoy yosi sa elevator. Meron ako nakasabay kanina dito. May hawak na yosi. And minsan yung mga didi nila, yung parang grab sa atin, amoy yosi pa din. So, kung may isasama kayong mga bata, take note of that, okay? Pangalawa, meron ako nakitang matanda doon sa unang accommodation ko. Mayroon kasing buffet area doon dahil free yung breakfast. Ngayon, habang kumakain ako, may nakita kong matanda. As in, matanda, senior na siya. Bigla na lang siyang dumura. Sa loob ha, sa loob, hindi sa labas, sa loob. At nashock ako. Culture shock si ate girl. Medyo sensitive pa naman ako sa mga ganyan. Bigla-biglang dumudura. Ganun. Pangatlo, yung mga nag-i-sneeze, umaaching, na hindi nagtatakip ng bibig, ganyan. May na-encounter din ako noon habang naglalakad ako sa Nanjing Road sa Shanghai. So, medyo, kasi ako dun, medyo din, curious, hindi curious, medyo, sensitive din ako sa ganun, sana aaching tapos hindi nagtatakip. Naman napansin ko, doon naman tayo sa goods. I know for most of us Filipinos, meron tayong mga pagkakakilala or notion or meron na tayong perception. Ang dami ko sinabi. Pasensya na pagod. Meron tayong perception towards the Chinese, diba? Na masama yung ugali or laging nakasigaw. But so far, experience ko dito, everyone has been so helpful, approachable, at kahit hindi sila nag-English, they try as much to parang express or let you know kung ano man yun. Though may mga translator naman, though challenging pa rin makipag-usap sa kanila. Pero so far, lahat ng na-encounter ko ng Chinese dito in my 3 days, very approachable naman sila and friendly rin naman. And then next, yung food nila. Doon ako na-shock. Sobrang mura ng mga pagkain dito. And hindi ko napipigilan talaga mag-order pa minsan. So sobrahan na talaga ako kakakain. Kaya nahirapan tuloy ako maglakad. Pero yeah, that's one. Yung food nila, unlike East Asian na katabi nila, like Korea or Japan, medyo, di ba, may mga price yung food. Dito, sobrang mura talaga ng food. Wala na talaga ako masabi. And masarap siya. Kasi ako, I really like Chinese cuisine. Mahilig ako sa mga yung noodles na may sabaw, ganyan. Yung mga xiaolongbao, yung mga dumplings, dim sum, ganyan. Sobrang yum. As in, walang joke. So, mura, tsaka masarap. But syempre, siguro, depende pa rin sa kakainan nyo. Ako kasi kahit saan lang na makita ko na medyo pasok sa budget, doon talaga ako kumakain. I don't really eat sa mga restaurant. Hindi. Ang daming pwedeng puntahan na nagko-contrast yung history versus modern, ganon. So, marami kang options wherever you want to go. And magaganda talaga yung mga destinations. Especially, sana puntahan ko sa Shanghai. Ang daming mga Instagrammable spots, yung mga ilaw ng mga buildings, skyline view. It's really nice talaga. Marami kayong magagawa. Actually, feeling ko nga yung days ko, hindi siya enough for me to actually cover everything. Pero, nag-select lang ako based on my preference kung ano yung gusto kong i-explore.
And nandito ako sa other part ng China, which is Nanjing. Kung ano yung nakikita nyo sa background, yan yon. Ito naman more on rich in history siya. Kasi Nanjing is the parang previous capital of mga lumang dynasties na, 18 dynasties. Nanjing is their capital. So this city, si Nanjing, is very rich in history. Ganyan. So overall thoughts ko, it's really a good place for you to explore yung China. Talagang, hindi ka mauubusan ng gagawin ng options dito. And plus, affordable. I can take Grab sa atin to, yung Didi. Kaya kong mag-Didi dito, like, oo, kasi mura siya. Unlike sa mga kapitbahay niya, di ba, ang mahal pagka nag-taxi or nag-TNVS kayo, di ba, medyo pricey. But here, sobrang affordable niya. So, yung affordability talaga dito, pasok na pasok sa banga. So, recommendations ko when you go to China, number 1 is palakasin yung immune system nyo. Always take vitamin C. Magdala na rin kayo ng face mask nyo kung medyo sensitive kayo. And also, para ma-enjoy nyo fully yung trip nyo into China, kalimutan nyo yung geopolitical issues between Philippines and China. So I guess yun lang naman. Pahinga muna ako para sa day 4 ko. Yun lang. Ciao!